Dito na tayo sa pinaka-importanteng topic sa ating pag-aaral. Ang ating pag-usapan na ngayon o ang ating pag-aaralan na ngayon na naituro sa amin ni Maestro Evangelista ay ang pangalan ng Panginoong Diyos, ang kanyang nag-iisang tunay na pangalan. Yan po ang ipinakita sa atin ni Maestro Evangelista sa pamamagitan ng website na www.thename.ph simula pa noong year 2006. Di ko makalimutan yung petsa nung kung saan ni-request niya sa isa naming kasama na si Brother Nap i-upload na ang nasabing revelasyon o paghahayag sa website. Ang petsa ng pagpapalabas ng pangalan ng Diyos ay September 24, 2006. So, simula nun, marami nang nakaalam tungkol sa pangalan ng Diyos at may mga kasama na rin tayo na galing sa ibang bansa na nung nalaman ng pangalan ay natuwa, at ang isa pa nga sa kanila na si kapatid na Patrick ay gumawa pa nga ng translation ng website sa kanilang lingwahe. Patunay na si Maestro Evangelista, bago pa man siya namayapa, ay tagampanan ang pagpapakilala ng pangalan ng Diyos sa buong mundo sa pamamagitan ng nasabing website na thename.ph. Umpisahan na natin ang ating pag-aaral. Umpisahan natin ang pagbukas ng Biblia doon sa talata na kung saan unang pinakita kay Maestro. Tapos tuloy-tuloy na natin hanggang sa paghahayag tungkol sa pangalan ng Panginoon. Dito po tayo mag-umpisa sa Revelation 10:7. O umpisahan natin sa Apokalipsis o Revelation 10 verse 4. Ito pong nasusulat. At pagkaugong ng 7 kulog ay isusulat ko sana, at narinig ko ang isang tinig sa langit na nagsasabi, tatakan mo ang mga bagay na sinalita ng 7 kulog at huwag mong isulat. Ayon kay Maestro Evangelista, nang pinakita sa kanya itong aral tungkol sa pangalan ng Diyos, gusto niya sanang isulat kasi nga kung mapapansin nyo, gaya ng pag-aaral natin, itong mga nakaraang recording o yung mga naunang recording, may flow siya ng paliwanag na pinapakita sa kanya ng Panginoon sa Biblia. So, nung isusulat niya sana, ito ang pinakita sa kanya. Huwag mong isulat. Maya-maya, mauunawaan natin bakit hindi na pinasulat sa kanya yung mga talata na pinapakita sa kanya. Ngayon, ang nakasulat dito, pagkaugong ng 7 kulog. Ano bang ibig sabihin ng 7 kulog na binabanggit? Ang nakasulat pa dito, tatakan mo ang mga bagay na sinarita ng 7 kulog at huwag mong isulat. Ano ba yung 7 kulog na yan? So, balik tayo ngayon sa nakasulat sa awit. Awit 29, 2-3, o Psalm chapter 29, verses 2 to 3. Ito po ang nakasulat. Ibigay ninyo sa Panginoon ang kwalhatiang marapat sa kanyang pangalan. Inyong sabahin ng Panginoon sa kagandahan ng kabanalan. Tandaan ho natin, ang pinag-usapan na natin dito ay tungkol sa pangalan ng Panginoon Diyos. Dito na po tayo sa 3. Ang tinig ng Panginoon ay nasa ibabaw ng tuwig. Ang Diyos ng kwalatian ay kumukulog sa makatbagay ang Panginoon sa ibabaw ng maraming tubig. Yung palang 7 kulog na binabanggit sa Revelation 10 verse 4 na nung natanggap ni Maestro ay isusulat niya sana. Yung palang salita ng Diyos, yung palang ibig pakahulugan nun. Ngayon, ang isusulat niya sana, sabi, tatakan lang, wag isulat. Kaya yung Biblia ni Maestro, puro tatak lang, puro marker, ika nga, para pag binabasa niya, madali niya makita kagad yung talata na babasahin niya. Ngayon, totoo ba na pag binabanggit yung 7 kulog o yung kulog, sumisimbolo yan sa salita ng Diyos? Dito sa Aklat ng Job 37 verses 4 to 5, sumunod nito'y isang hugong na dumadagundong. Siya'y kumukulog ng hugong ng kanyang karilagan, at hindi tumitigil doon kung naririnig ang kanyang tinig. Ang Diyos ay kumukulog na kagilagilalas ng kanyang tinig. Dakilang mga bagay ang ginawa niya na hindi natin matalastas. Napakalinaw. Tuloy na po natin ang basa dito po sa Revelation 10 verse 7 o Apokalipsis 10 verse 7. Kundi sa mga araw ng tinig ng ikapitong anghel, pagkamalapit ang siya'y humihip, kung magkagayoy ganap na ang hiwaga ng Diyos, ayon sa mabuting balita na kanyang isinaysay sa kanyang alipin na mga propeta.
malinaw na binabanggit. Yung kapitong anghel, sinisimbolo niyan yung huling inutusan. Ang nakasulat dito, pagka malapit ang siya'y humihip, ganap na ang hiwaga ng Diyos. Ibig sabihin, ganap na ang hiwaga kasi nga wala nang hiwaga. Yun po yung nung pinahayag ni Maestro yung tunay na aral ng Panginoong Diyos tungkol sa kanyang pangalan at tungkol kay Jesus na nasa website, wala nang hiwaga. Ngayon, nalaman natin yung hiwaga dahil ayon sa mabuting balita na kanyang isinaysay sa kanyang mga alipin na mga propeta. Sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos na nakasulat sa mga propeta, doon natin nalaman yung katotohanan tungkol kay Jesus, unang-una, at ngayon tungkol sa pangalan ng Diyos. Higit sa lahat, tandaan natin, ano ba authority o ni Maestro? At bakit hindi na pinasusulat sa kanya yung pinapakita ng Diyos sa kanya sa Biblia? Okay. Dito natin babasahin sa Deuteronomy 18:18 to 19. Ito po ang nakasulat. Aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid na gaya mo. Nag-iisa, ibig sabihin, final messenger na yan. Gitna ng kanilang mga kapatid na gaya mo, alam na natin yan, hindi siya sa lahi ng mga Hudyo at gaya ni Moses. Si Moses dala po ang tipan o ang covenant, ganun din ito darating na inutusan kasi siya rin yung magpapatupad o magpapakita sa atin ng kabuuan ng tipan. Kaya ngayon sa panahon natin matutupad yung tinatawag na New Covenant ng Panginoong Diyos. At aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya, ang kanyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking iuutos sa kanya. Kaya pala hindi na pinasusulat kasi nga, direkta siyang tuturuan ng Diyos. Hindi niya kailangang isulat o i-record. Pero may mga kasama siya na gagawa nun kasi nga i-upload sa website na thename.ph at nakasulat din po yan. Verse 19, at mangyayari na sino mang hindi makikinig sa aking mga salita na kanyang sasalitain sa aking pangalan ay aking sisiyasatin yaon sa kanya. Dito, may paalala ang Diyos na pag hindi tayo nakinig sa sinalita ng propetang yan tungkol sa kanyang pangalan, hindi tayo doon sa propeta mananagot, kundi Panginoong Diyos mismo. Kasi nga, salita ng Panginoong Diyos yung dala-dala ng propetang binabanggit. At ito pa, maraming mga nangangaral na gustong tapatan o sansalain itong inaaral ni Maestro. Ayon kay Maestro, simple lang ang labanan. Tapos kaagad. Anong katunayan? Ang sabi ng Diyos, may isang propeta na uutusan, ilalagay ng Panginoong Diyos ang kanyang salita sa bibig ng propetang niyon at doon lang makikinig at dala niyan ang pangalan ng Diyos. Ngayon, pag merong mga ngaral na kukontrahin o kukwestiyonin yung aral ni Maestro o alinman sa inaral ni Maestro. Ang labanan, ito ba? Yan bang nangangaral na yan na kumikwestiyon sa pinakita ni Maestro? Yan ba yung nag-iisang propeta ng Panginoong Diyos na binabanggit sa Deuteronomy 18:18 to 19? Oo o hindi. Pag sinabi niyang hindi siya, wala na tayong dapat pag-usapan kasi hindi natin siya dapat pakinggan. Ganun lang po ang labanan. Simpleng-simple. Ngayon po, paano pag may nagsabi na tao na magsasabi, siya rin daw yung propetang binabanggit na dala yung pangalan. Tanong, ipakita niya yung pangalan. Pero, dapat hindi siya nag-research. Ilalagay sa bibig eh. Yun din po ang labanan. Si Maestro, pinakita niya yung pangalan ng Diyos, yung buong kwento ng pangalan ng Diyos, hindi niya pinag-aralan, ni sa anumang eskwela, walang taong nagturo sa kanya. At nais ko rin ipaabot ang mensahe na ito sa mga taong unang naturuan ni Maestro Evangelista na nakinig sa kanya mga Bible study at uma-attend at nang pumanaw na si Maestro ay nagpakilalang mga inutusan din daw sila at nagpapakilalang propeta din daw sila at kinukuha pa itong authority ni Maestro Evangelista. Ito lang ang masasabi ko sa kanila. The moment na ginagamit nyo itong Deuteronomy 18:18 to 19 para ipakita na kayo ang inutusan pero yung pangalan na tinuturo ninyo ay ang pangalan din ng Diyos na natutunan ninyo kay Maestro Evangelista, palalabasin nyo ngayon na sinungaling ang Panginoong Diyos kasi ang sabi ng Panginoong Diyos, isa lang ang uutusan niya at doon lang makikinig. Dahil yung taong yun, doon nanggaling ang pangalan. Kayo natuto lang kay Maestro, ibig sabihin din nun, pinalalabas din ninyo na si Maestro Evangelista ay
Diyos din. Bakit? Kasi siya rin ang nagturo sa inyo ng pangalan ng Diyos. Kaya dito ho, mahirap, imposible na sansalain ang authority na pinapakita sa atin ng Maestro, Ebanghelista. Ngayon, tuloy na po natin. Balik po tayo sa Revelation 10 verse 7. Ito na po ang nakasulat. Kundi sa mga araw ng tinig ng ikapitong anghel, pagkamalapit ang siya humihip, kung magkagayoy ganap na ang hiwaga ng Diyos, ayon sa mabuting balita na kanyang isinaysay sa kanyang mga alipin ng mga propeta. Malinaw, yung hiwaga ng Diyos, propeta ang nakakaalam, kaya propeta tayo magtatanong para malaman natin ang paliwanag. Kaya nga yung darating na inutusan, nilinaw ng Diyos ng isang propeta, gaya ni Moses. Sa kanya kayo makikinig kasi magsasalita yan sa pangalan ko. Hindi yan nag-aral, nilagay ko yung salita ko sa kanyang bibig. Malinaw na. Ngayon, ituloy natin. Verse 8. Revelation 10 verse 8 na. At ang tinig na aking narinig na mula sa langit ay muling nagsalita sa akin at nagsabi, Humayo ka, kunin mong aklat na bukas sa kamay ng anghel na nakatayo sa ibabaw ng dagat at sa ibabaw ng lupa. Dito, sumisimbolo itong aklat na bukas sa Biblia. Kasi kahit sinong tao, nagbubukas ito. Nagbibigay na nga ng sariling paliwanag. Ngayon, ang nakasulat dito, kukunin daw yung anghel na nakatayo sa ibabaw ng dagat at sa ibabaw ng lupa. Yung anghel na nakatayo sa ibabaw ng dagat at sa ibabaw ng lupa, sumisimbolo yan dito sa propeta na huli. Kaya, ibabaw ng dagat at ibabaw ng lupa kasi siya yung propeta sa mga bansa. Ang nasa isip kasi ng mga unang nag-aral ng Biblia, kaya nga, yun na nga ang problema eh. Sa pag-aaral mo ng Biblia, nagbibigay ka ng sarili mong kahulugan, kaya pag dumating na yung tunay na kahulugan, ang tao, mahirap nang alisin sa kanila yung maling tinuro mo. Ngayon, ayon sa paliwanag ni Maestro, itong anghel, kaya anghel ang binabanggit, kasi ang ibig sabihin ng anghel, mensahero. Ang pinalabas ngayon ng mga unang nangangaral, pag sinabing anghel, yung may pakpak, mga ibang entity, pero sumisimbolo lang pala ito sa sugo, sa uutusan, sa messenger na binabanggit. Dahil ito na nga yung nangyayari sa atin. Lumalapit tayo kay Maestro sa aral niya para maunawaan natin yung salita ng Diyos. Verse 9, At ako'y naparoon sa anghel na nagsabi ako sa kanya na ibigay sa akin ang maliit na aklat, gaya ng ginagawa natin. Gusto natin maunawaan yung salita ng Diyos dito sa Biblia, sa aklat na bukas na maliit. Kasi nga, titingnan mo, maliit lang na aklat to. Wala itong mga karugtong kung ano-ano pa. Pero, nandito lahat yung paliwanag tungkol sa Panginoong Diyos. Anong nangyari? Ulitin po natin. Apokalipsis 10:9. At ako'y naparoon sa anghel na nagsabi ako sa kanya na ibigay sa akin ang maliit na aklat at kanyang sinabi sa akin, kunin mo ito at ito'y kanin mo at papapaitin ang iyong tiyan, tatapat sa iyong bibig ay magiging matamis na gaya ng pulot. Ngayon, kinuha natin yung aral ng Panginoong Diyos na dala-dala ni Maestro. Matamis sa bibig, pero papait ang ating tiyan. Matamis sa bibig kasi malalaman natin yun, totoo. Mapait sa ating tiyan kasi malalaman natin na yung dati nating alam, hindi pala totoo. Yung kinagistan nating aral, hindi pala totoo. Tinding halimbawa, si Jesus. Akala natin, banal, walang kasalanan, yung pala napakatinding kasamaan ang ginawa sa mga kababayang Israelita at hindi lang sa mga Israelita kundi sa buong mundo dahil sa pagsunod niya sa dyablo at pagtuturo niya ng aral ng dyablo imbis na yung aral ng Diyos ang ituro niya. Kaya yun, nakaka-disappoint niya. Pero matamis sa bibig kasi alam na natin yung totoo. Ngayon, tuloy po natin sa verse 10. At kinuha ko ang maliit na aklat sa kamay ng anghel at aking kinain, at sa aking bibig ay matamis na gaya ng pulot, at ang aking makain ay pumait ang aking tiyan. Ito na nga. Verse 11, At sinasabi nila sa akin, dapat kang manghulang muli sa maraming mga bayan at mga bansa at mga wika at mga hari. Nangangahulugan, nang kinuha natin yung mensahe, ang sabi, manghulang muli. Kaya manghulang muli kasi nga yung unang natutunan natin tungkol sa aral ng Diyos na itinuro sa atin ng mga nagpapakilalang authority o religious authorities, mali pala. Kaya uulitin natin yung hula. Babalikan natin yung mga mensahe ng Diyos
Anong pinakamatindi? Na meron palang isang darating. Papakilala ng pangalan, hindi nag-aral. Natupad kay maestro, ebanghelista. At ito na nga, inuulit na natin yung aral ng Panginoong Diyos. Recall, ika nga. Ngayon, ano ba ibig sabihin ng matamis na gaya ng pulot? Kasi ganito, sabi ni maestro, anumang aklat, para masabi mong naunawaan mo ang buong aklat at ang nilalaman nito, dapat kilala mo kung sino yung author. Kasi ganito, tagapangaral daw ng Biblia, pero pagdating sa pangalan, kung ano-anong pangalan babanggitin, hindi pa sigurado. At ito pa, wala namang authority tungkol sa pangalan. Alamin natin, ano ba ibig sabihin ng matamis na gaya ng pulot na yan? Dito po sa Jeremiah 15 verse 16. Ito po ang nakasulat. Ang iyong mga salita ay nangasumpungan at aking kinain. At ang iyong mga salita sa ganang akin ay katuwaan kagalakan sa aking puso, kaya matamis sa bibig. Sapagkat ako'y tinawag sa iyong pangalan, o Panginoong Diyos ng mga hukbo. Yung salita pala, yung kakainin pala, yung salita ng Diyos. Naging kagalakan kasi nga matamis sa bibig. Dahil maunawaan natin na tinawag tayo sa pangalan ng Panginoong Diyos. Mamaya, habang pinapakilala ng Panginoong Diyos ang kanyang pangalan, tatawagin niya tayo sa kanyang pangalan. Tandaan ho natin yung talatang yan. Ngayon, ito na ho. Basahin natin. Paano ba natin makikilala yung inutusan, yung elaboration ng Deuteronomy 18:18 to 19? Nakasulat ba yan sa Revelation? Tuloy na natin ngayon ang basa. Dito na po tayo ngayon sa Revelation 3 verse 7 hanggang 11. Ito po nakasulat. O Apokalipsis 3, 7 hanggang 11. At sa anghel ng iglesia sa Philadelphia ay isulat mo. Ayon sa paliwanag ni Maestro, muli, pag sinabing anghel, yan yung messenger. Yan yung inutusan. Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng banal niyaong totoo. Niyaong may susi ni David. Niyaong nagbubukas at di may lalapat ang sinuman at naglalapat at di may bubukas ng sinuman. Nangangahulugan itong mensahe na to para ito doon sa banal niyang totoo, doon sa tunay na inutusan ng Panginoon Diyos. Hawak niya yung susi ni David. Kasi nga, tandaan ho natin yung pangako ng Panginoon na magtayo ng bahay para sa kanyang pangalan, nakatataksa na yan sa lahi ni David. Kaya nga unang inutusan si Solomon, tapos nang hindi matupad ni Solomon na maayos, nandyan si Jesus, galing sa lahi ni David. Ngayon, itong inutusan, hindi siya sa lahi ni David, pero dala niya yung susi ni David. Anumang bahay na itinayo mo, pag wala kang susi, hindi ka rin makakapasok. Nangangahulugan yung importante, yung key bearer. Kaya yan yung inutusan, yan si Maestro. Pinagkaloob sa kanya ng Panginoon Diyos, yung susi ni David o yung authority para sa lahi ni David, para makilala na natin yung pangalan ng Diyos. Yung siyang magbubukas at di malalapat ang sinuman, ibig sabihin, kung ano man yung buksan niya, hindi kayang sarhan. At anong yung sarhan niya? Hindi kayang buksan. Ibig sabihin, yung authority niya. Nangangahulugan din ito, patunay din ito, kung bakit nakasulat doon sa Deuteronomy 18:18 to 19, na sa kanya lang tayo makikinig doon sa inutusan ng Panginoong Diyos. Kasi siya lang yung makapagpaliwanag ng pangalan ng Diyos na hindi pwedeng sansalain ni naman. Kasi nga ang labanan, ikaw ba yung inutusan na propeta na gaya ni Moses na dapat namin pakinggan? Hindi. O di hindi ka dapat pakinggan. Ngayon, kung magpanggap ka man na ikaw yung propeta na gaya ni Moses, tapos ang pangalan na ipangangaral mo ay yung inaral din ng maestro, hindi rin ikaw yung inutusan kasi ang sabi ng Diyos, kung sino yung propeta na may dala ng pangalan ko, na niligyan ko sa bibig, doon kayo makinig. Doon sa nagpapakilalang propeta na gaya ni Moses nang inaaral, ay gaya din ng iniaral ni maestro tungkol sa pangalan, hindi ikaw ang inutusan. Bakit? Kasi ang naglagay sa bibig mo tungkol sa pangalan ng Diyos ay si Maestro, hindi ang Panginoong Diyos. Unlike Maestro, direkta siyang tinuruan. Diyan pa lang, malinaw na. Ngayon, balik na tayo sa Revelation 3 verse 7.
At sa anghel ng iglesia sa Philadelphia ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng banal, niyaong totoo, niyaong may susi ni David, niyaong nagbubukas at di may lalapat ang sinuman, at naglalapat at di may bubukas ang sinuman. Verse 8, nalalaman ko ang iyong mga gawa, inilagay ko sa harapan mo ang isang pintuang bukas, na di mailalapat ng sinuman, na ikaw ay may kaunting kapangyarihan, at tinupad mo ang aking salita, at hindi mo ikinaila ang aking pangalan. Dito, ang kausap ng Panginoong Diyos, yung inutusan. Nilagay sa harapan niya, pintuang bukas, di mailalapat ng sinuman. Ibig sabihin ho nito, pintuang bukas, ayon kay Maestro, imbitasyon na ito ng Panginoon. Lahat binigyan na tayo ng access para makilala na siya. At yun ang ginawa din ni Maestro para sa buong mundo sa pamamagitan ng website na thename.ph. Tao ngayon, meron ng access sa internet. Pwedeng through data, cellphone data, tablet, computer, marami na hong paraan. Meron na ring YouTube kasi nandun na rin ho, naipalabas na rin natin yung pangalan ng Diyos kung paano tinuro ni Maestro. Nangahulugan, lahat, walang makapagdahilan na hindi kayang alamin ang pangalan ng Diyos. Kaya pintuang bukas. Ang salita dito may kaunting kapangyarihan. Kaunting kapangyarihan kasi nga siya yung inutusan ng Panginoon Diyos, yung authority ng Diyos, dala-dala niya. Kasi nga, He speaks in God's name. Malinaw na. Ito pa ho, tinupad mo ang aking salita at hindi mo ikinaila ang aking pangalan. Nilinaw ng Panginoon Diyos, tinupad ng inutusan niya yung kanyang salita, hindi ikinaila ang kanyang pangalan. Anong pagpapatunay na hindi ikinaila ni Maestro Evangelista ang pangalan ng Diyos? Ayun o, nasa website at thename.ph. Nandoon ang tunay na pagpapakilala o ang tunay na pangalan ng Diyos na ipinakalala ni Maestro na hindi nagampanan ng dalawang unang nautusan, si Solomon at si Jesus. Malinaw na. 9. Narito, ibinibigay ko sa sinagoga ni Satanas ang mga nagsasabing sila'y mga Hudyo at sila'y hindi, kundi nangagbubulaan. Narito sila'y aking paparyanin at pasasambahin sa harap ng iyong mga paa at ang maalamang ikaw ay aking inibig. Ito naman, mensahe ng Panginoon Diyos doon sa nagpapakilalang bayan niya. Dating bayan sila, oo. Yung pala, itong mga Hudyo, hindi na pala sila sa Panginoon. Binigay na sila kay Satanas. Ang nakasulat dito, papupuntahin sa inutusan, pasasambahin sa harap ng iyong mga paa, nang maalamang ikaw ay aking inibig. Paliwanag ni Maestro, hindi naman literal na sasambahin, kundi ibig sabihin, kikilalanin ang kanyang authority. Kasi nga siya yung inutusan na dala yung pangalan, na ito yung inibig ng Diyos. Kaya nga yung nakasalita doon sa Deuteronomy 18:18-19, may utusan ng Panginoon na isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid. Ibig sabihin, hindi ito Hudyo, galing sa ibang lahi. Yan po yung pinapakita dito, na hindi nagkaila ng pangalan. Ang nakakalungkot lang, itong mga Hudyo pala binigay na kay Satanas. Bakit binigay kay Satanas? Kasi nga yung inutusan na si Jesus, na yun sanang tagapagligtas nila, hindi naganap yung pagliligtas sa kanila. Bagkos sumamba pa sa dyablo at nangaral pa ng aral ng dyablo. Kaya ang nangyari, yung mga Hudyo, hindi sila naligtas, bagkos mas lalo pang napunta kay Satanas. Pero, ito pa rin, binigay na sila kay Satanas, pero magtataka tayo, simula nung panahon ng una pa hanggang ngayon, hindi sila malupig-lupig ng kalaban nila. Kahit binigay na sila kay Satanas, mamaya malalaman natin yan. At doon sa nakaalam ng kanyang pangalan na, sa nakabasa na sa website na name.ph o nakapanood ng video sa YouTube na ipinakakalat ng mga kasamahan natin, alam na ninyo kung bakit hindi sila pinababayaan. Pero ngayong makikilala na ang pangalan ng Diyos, doon na sila hahatulan. Pag hindi pa nila kinilala ang Panginoong Diyos, doon na ang paghatol sa kanila. Maunawaan natin yan mamaya. Verse 10, Apokalipsis 3 verse 10 na po tayo. Sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis
Ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sanlibutan upang subukin ang mga nananahan sa lupa. Ang kausap pa rin ng Panginoong Diyos dito yung kanyang huling inutusan. Iingatan sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sanlibutan. Kung mapapansin ninyo, hanggang ngayon, ang buong mundo matindi ang pagsubok na pinagdadaanan. Last year, 2020, pandemic, buong mundo naapektuhan. At hanggang ngayon, hindi pa tapos ang laban. Nakasulat, marami pa tayong pagdadaanang matinding pagsubok dahil nga sa mga maling aral na naituro sa atin. Kung kikilalanin natin ang pangalan ng Diyos at tayo magkakaisa, malalampasan natin yan. Ngayon, basahin natin ulit yung Revelation 3 verse 10. Sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking ingatan sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sanlibutan upang subukin ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Nakalagay dito, iingatan sa panahon ng pagsubok. Sa panahon na si Maestro ay nangangarali, hindi siya pinabayaan ng Diyos. Noon na lamang nung tapos na yung mensahe sa kanya, doon na siya nakapagpahinga. Bago pumanaw si Maestro, yung pinakahuling Sabado na nangaral siya sa amin, sabi niya, ang hihiling niya daw sa Panginoon, pag na kumpleto niya na raw yung pagpapalabas ng mensahe sa website, kung pwede na raw po siyang magpahinga. At hindi nagtagal, after a week or two, pumanaw na si Maestro Evangelista. Pinagkaloob sa kanya ng Panginoon ang kanyang panalangin na kapagpahinga na. Yung pinakahuling aral na pinangaral ni Maestro sa amin, yun yung pinakahuling article sa website na Daning PH na ang title ay The Fallacious Laws. Yun po yung pinakahuling aral doon. Balik na po tayo dito sa Revelation 3 verse 11. Anong patunay na ang Diyos ang nagsasalita dito? Ako'y dumarating na madali. Panghawakan mong matibay ang nasa iyo upang huwag kunin ng sinuman ang iyong putong. Nangangahulugan, ang nagsasalita dito, yung dumarating na madali. Panghawakan mong matibay ang nasa iyo upang huwag kunin ng sinuman ang iyong putong. Actually, buhay pa si Maestro, medyo, to sa kanya, reminder. Panghawakang mabuti. Kasi nga, nung unang tinuturuan si Maestro, hindi pa naman niya na ipa-upload sa website at thedame.ph. Pero nung na-ipa-upload na, nalampasan niya na to. Ano yung putong na yan? Yun yung authority niya bilang inutusan. Kasi nga, ikaw nga yung inutusan, hindi mo naman nagampanan yung inutos sa'yo, baliwala yung pagiging inutusan mo. Ang inutos kay Maestro, ipakilala ang pangalan sa buong mundo. Nagawa ni Maestro sa pamamagitan ng website, kaya yung putong na pinangako dito, nagampanan niya. Ngayon, ang tanong dito, sino ba itong dumarating na madali? Punta na tayo dito sa Apokalipsis 1:8 o Revelation 1 verse 8. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoon Diyos, ngayon at ang nakaraan at sa darating ang makapangyarihan sa lahat. Ang darating pala ang Panginoong Diyos. Sa loob ng mahabang panahon, akala si Jesus. Although alam na natin na si Jesus hindi darating. Ang darating yung magpapatutuo sa Kanya. Pero nilinaw ng Panginoon Diyos, ang darating siya. Ibig sabihin, yung kanyang pagpapakilala ng kanyang pangalan. Kasi nga, pag nakilala natin ang pangalan ng Diyos, ang Diyos sumasa atin. Kaya yun ang paliwanag dito ni Maestro Evangelista. At nilinaw pa yan sa Apokalipsis 4:8. Basahin na ho natin dito sa banal-banal. Banal, banal ang Panginoong Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, na nabuhay at nabubuhay at siyang darating. Ang Panginoong Diyos ang darating, hindi si Jesus. Ngayon, nilinaw naman dito sa Revelation kung anong nangyari kay Jesus. Punta na ho tayo dito sa Revelation 2 verse 8. Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng una at ng huli na namatay at muling nabuhay. Si Jesus pala ang nakasulat dito. Ang description sa kanya, una at huli na namatay at muling nabuhay. Una at huli, kasi nga, panahon pa man ni Adan, nabanggit na siya. Huli, kasi siya yung huli sa lahi ni David. Namatay at muling nabuhay, namatay. Muling nabuhay in the sense na nabisto kung sino siya. Pero hindi na yung literal na nabuhay muli. Ngayon, nabisto si Jesus, in what sense?
Punta tayo sa Revelation 1 verse 17 to 18. O alam na natin na ang sumulat ng Revelation ay si Prophet John of Patmos, hindi Apostle John. Alamin natin ano ang sinabi sa kanya ni Propeta 1 verse 17 to 18. At nang siya'y aking makita ay nasubasub akong waring patay sa kanyang paanan. Kasi nung makita niya si Jesus sa vision, akala niya si kamatayan. At ipinaton niya sa akin ang kanyang kanang kamay at sinasabi, huwag kang matakot, ako'y ang una at ang huli. Ibig sabihin, nung makita niya si Jesus sa vision, kasi ito po sinusulat ni Propeta 1, vision lang naman po ito. Okay. Huwag kang matakot, ako'y ang una at huli. Mamaya, malalaman natin bakit una at huli. 18. At ang nabubuhay at ako'y namatay at narito ako'y nabubuhay magpakailanman at nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades. Dito, coding po ito ni Propeta Juan tungkol kay Jesus. Namatay, nabubuhay at siya'y namatay. Namatay si Jesus. Nabubuhay magpakailanman. Hindi ito literal, kundi symbolikal na inaalaala siya. Ang katotohanan, kung ano yung tunay na katauhan ni Jesus, ay itong nakasulat. At nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades. Hades, yan ang impyerno. Pag hawak mo ang susi ng kamatayan at ng Hades, wala ka sa langit, nasa impyerno ka. Ibig sabihin, si Jesus, pinapakita lang dito ni Propeta 1, na hindi pala totoong nakasakwalhatian ng Diyos. Ibig sabihin, siya pala ay namatay. Niya nagampanan yung inutos sa kanya. Yun po yung pinapakita ni Propeta Juan dito, tungkol kay Jesus, at yan po yung nasaksihan natin sa pagpapangaral sa ating maestro na si Jesus pala, lahi ni David, magtutuloy lang ng trabaho na hindi nagampanan ni Solomon, pero sa kanya matutupad yung babala ng Panginoon na hahampasin ng mga tao pag gumawa ng kasamaan. Naganap kay Jesus yan dahil kasamaan, dahil ang sinunod niya aral ng dyablo, nagpanggap siyang anak ng Diyos, nagpanggap ng Diyos at nagtayo ng bahay sa sarili, imbes na ipaunawa sa kanyang mga kababayan na Israelita na yung bahay na tinayo ni Solomon ay para sa pangalan ng Diyos. Doon siya naging failure. Ito bang revelation? Sino-sino ang nagsasalita dito? Basahin natin. Apokalipsis 1:1 hanggang 3. Ang apokalipsis ni Hesukristo na ibinigay ng Diyos sa Kanya upang ipahayag sa Kanyang mga alipin sa makatwidbagay mga bagay na nararapat mangyaring madali at Kanyang ipinadala at pinaalam sa pamamagitan niyang Kanyang anghel na sa Kanyang alipin na si Juan. Ito palang revelation, the revelation of Jesus Christ, ang pag-amin ni Jesus. Yun na po yung binabasa natin. Kasi itong revelation, ito pang paliwanag ni Maestro. Sulat yan doon sa propeta na gaya ni Moses na pag siya ay dumating, papaliwanag niya itong nakasulat. Kasi ganito, ang revelation parang sulat yan. Ang laman ng sulat na yan, ang makakaunawa lang yung sinulatan o yung pinadalhan ng sulat. Ang ginawa ng mga reliyon, hindi naman sila yung binigyan ng authority para sa revelation. Kaya ang nangyari kung ano-ano yung paliwanag na ginawa nila. Kaya kita nyo, nung dumating yung tunay na inutusan, ang dali nating naunawaan yung aklat ng Revelation. Bakit? Kasi nga, nilagay sa bibig niya yung paliwanag. Ito na ho. 1 verse 2. Na sumaksi sa salita ng Diyos at sa patutuo ni Hesukristo sa lahat ng mga bagay na nakita niya. Nangangahulugan, itong Revelation, andito yung salita ng Diyos at sa patutuo ni Jesus. Ano ba yung patutuo ni Jesus? Na merong darating na magpapatutuo sa kanya, na hindi siya anak ng Diyos, anak lang siya ni David, at siya yung tala sa umaga. Salita ng Diyos, ito yung nilagay sa bibig ng inutusan. To summarize, yung mensahe na dala ng inutusan tungkol sa pangalan ng Diyos at sa tunay na nangyari kay Jesus. Anong katunayan na may isa lang, na isang tao lang, ang pwede magpaliwanag nito? Verse 3. 1 verse 3 ng Apokalipsis. Mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nasusulat doon sapagkat ang panahoy malapit na. Mapalad ang bumabasa, may isa lang na pwedeng magbasa nito o magpaliwanag. Yan na nga yung inutusan. Nakikinig ng mga salita ng hula, tayo ito. Tayo itong nakapakinig kay Maestro. At tumutupad ng mga bagay na nasusulat doon. Tumutupad kasi kung ano yung napakinggan natin kay Maestro, tinutupad natin.
Kasi meron mga taong nakinig, hindi naman tumupad. Ano pa? Sapagkat ang panahoy malapit na. Pag lumabas na o lumitaw na yung taong inutusan at yan dyan na yung mga nakikinig, ang panahoy malapit na. Dumating na si Maestro, yung nagpaliwanag sa atin, nung binasa niya yung aral ng Diyos sa nakasulat. At ano pa? Yung mga nangakikinig. Yung mga nakikinig, yan yung mga taong unang nakinig kay Maestro Evangelista. Pag nandyan na yung mapalad na lumabasa at yung mga nakikinig, ang panahoy malapit na. Ito na nga ho. Kami, bilang mga tagapakinig ni Maestro Evangelista, pinapakita namin sa inyo kung ano yung tinuro niya sa amin base sa napakinggan namin. Ngayon na nandyan na, dumating na yung inutusan at nakapagpahinga na nga eh. At kaming mga nangakikinig, kasama na kayo kasi napapakinggan nyo na rin. Ang panahoy malapit na. Ito na nga ho nangyayari sa mundo natin. Patunay ito na malapit na yung dakilang paghatol ng Diyos. Mamaya, malalaman natin yan. Ang tanong ito, bakit sinasabi ni Jesus na siya yung una at ang huli? Bakit una? Ano bang yung nababanggit doon sa unang panahon? Pag sinabing una, punta tayo sa Genesis. Yun ang paliwanag ni Maestro. Genesis 3 verses 14 to 15. Ito pong nakasulat. At sinabi ng Panginoong Diyos sa ahas, sapagkat ginawa mo ito, ay sumpain ka ng higit sa lahat ng hayop, o ng higit sa bawat ganid sa parang. Ang iyong tiyan ang ilalakad mo, at alabok ang iyong kakanin sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. At papag-aalitin ko ikaw at ang babae, at ang iyong binhi at ang kanyang binhi, ito ang dudurog ng iyong ulo, at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Kaya pala sinabi doon sa Revelation na si Jesus ang una at huli. Una, kasi siya pala yung nabanggit dito sa talatang ito. Dito ang kausap ng Panginoong Diyos, ang Diablo o yung ahas o si Satanas. Ito na yung tapos niyang dayain yung mag-asawa. So, pinarusahan siya ng Diyos. Ang sabi ng Diyos dito, ang iyong tiyan ang ilalakad mo. Tanong, teka muna, ahas na yan eh. Bakit tiyan ang ilalakad o gagapang kung ahas na yan? Parang inconsistent ata. Maya-maya i-share namin sa inyo yung paliwanag ni Maestro. Ngayon, papag-aalitin ko ikaw at ang babae. Ang babae dito ang tinutukoy si Eva. Si Eva, yan yung ina ng lahi ng mga Hudyo. Maglalabanan daw ang Diablo at ang lahi ni Eva. O yan na nga yung mga Hudyo. Yung isang binhi sa lahi ng mga Hudyo. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Tandaan natin, ang maglalabanan, yung binhi ng babae at yung binhi ng Diablo. Ito ang dudurog ng iyong ulo. Ang trabaho ng binhi ng babae, dudurugin yung ulo ng ahas. Ibig sabihin, ibibisto yung panluloko. Ito naman. At ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Pero, ang binhi ng ahas naman, o yung ahas naman, dudurugin yung sakong ng binhi ng babae. Ibig sabihin, itutumba o ititisod. Ano ba ang nangyari kay Jesus? Sino ba yung sinunod niya? Diba ang Diablo? Dahil sinunod niya ang Diablo, sino na yung binhi ng Diablo? Siya na. Kasi ganito, sabi ni Maestro pag ang isang tao itinuring mong anak, ibig sabihin, sinusunod niyan yung gusto mo. In the case of Jesus, ang sinunod niya, hindi ang Panginoong Diyos, hindi yung aral ng Panginoong Diyos, kundi yung aral ng Diablo. Nadaya siya ng ahas sa pamamagitan ni Pedro. Kaya siya na yung naging binhi ng Diablo. Kaya una at huli. Una, kasi siya pala yung nababanggit na nakasulat dito na yun sana yung kahampas sa ahas, pero ang problema, nakagat sa sakong, naitisod ng ahas o nadaya ng ahas, kaya naging binhi ng ahas. Tanong, alamin natin, bakit sinabi dito ng Panginoong Diyos na yung parusa niya sa ahas, tiyan ang ilalakad? Ano ba yung ahas dati? At ano ba yung naging katauhan na ginamit ng Diablo kada panahon? Kasi ganito pag ang mandaraya, hindi mo nabisto kung ano yung ginagamit na katauhan, maloloko at maloloko ka. Nung dumating na si Maestro, na ipakita niya sa atin kung ano yung camouflage na ginamit ng Diablo kada panahon. At sa panahon natin, paano niya nadaya ang buong mundo. Punta na tayo ngayon sa Revelation 12 verse 9. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas,
Ang dumadaya sa buong sanlibutan, siya inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. Yung palang ahas, dragon, diablo, satanas, nag-iisa lang yan. Ngayon, kaya pala sinabi dito, gagapang ang ahas. Kasi, dati pala siyang may paa. Dati siyang dragon, yun yung paliwanag ni Maestro Evangelista. Nung pinarusahan ng Diyos, naging ahas, kaya gumagapang. Importante dito sa Biblia, sabi ni Maestro, yung Genesis at Revelation. Yung Genesis, kumbaga sa bahay, yan yung pinakapundasyon. Yung Revelation, yan yung bubong. Ano mang bahay na walang pundasyon, matutumba yan. Ganun din pag walang bubong. So dito, kumpleto tayo. Mula Genesis hanggang Revelation, yung paliwanag ni Maestro Evangelista. Ngayon ito, basahin natin ulit yung Revelation 12 verse 9. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanlibutan. Siya'y inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. Inihagis sa lupa, kanyang mga anghel inihagis na kasama niya, symbolical yan. Pero, ito ang tanong. Dragon at ahas, yan yung panahon nung sa Genesis. Dati siyang dragon, tinanggalan ng paa, naging ahas. Pinakita ng Panginoong Diyos dito, ito ang paliwanag na pag ginaya mo yung pandaraya ng ahas, paparusahan ka ng Panginoong Diyos. Kasi dito, ginamit ng Diablo, na camouflage niya yung pagiging dragon at ahas. Kaya pinakita ng Panginoong Diyos yung parusa niya doon sa dating dragon, tinanggalan ng paa, naging ahas. Pinapakita na ng Diyos dito na wala kang karapatang manloko ng tao. Paparusahan ka. Yun po yung nilinaw dito. Alamin na natin. Yung camouflage ng Diablo nung panahon ni Adan at Eva, dragon, ahas. Nung Diablo at Satanas naman, sino ang kausap niya? Punta tayo ngayon sa Lucas 4:3. At sinabi sa kanya ng Diablo, kung ikaw ang anak ng Diyos, ipag-utos mo na ang batong ito ay maging tinapay. Nangangahulugan, nung Diablo, si Satanas, ang kausap niya, si Jesus. Kaya malinaw, na dragon at ahas, panahon ni na Adan at Eva. Pero nung Diablo at Satanas, si Jesus na. Nakikita po ba natin yung flow ng kwento? Kaya nga, binhi ng ahas Tuloy na natin. 4. At sinagot siya ni Jesus, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao. Nilinaw. Ito palang tagpo na to, ito na yung labanan ng binhi ng babae at ni Satanas. Ang labanan dito, kung ang Diablo mananalo na magawang binhi o binhi niya yung binhi ng babae o yung inutusan. So dito, sinusubukan na ng Diablo si Jesus. 5. At iniakyat pa siya niya at ipinakita sa kanya sa sandaling panahon ang lahat ng mga kaharian sa sanlibutan. So ulit po yung talata 4 verse 3 ng Lucas, pero nandito na tayo sa verse 5. Pinakita ng Diablo kay Jesus buong mundo. At sinabi sa kanya ng Diablo, sa iyo ibibigay ko ang lahat ng kapamalang ito at ang kwalatian nila, sapagkat ito'y naibigay na sa akin at ibibigay ko kung kanino ko ibig. Ibig sabihin, nire-recruit na ng Diablo si Jesus. Kaya nga, kakagating sa sakong. Ibig sabihin, pwedeng maagaw. Verse 7, kaya nga kung sasamba ka sa harapan ko ay magiging iyong lahat. Salita ng Diablo kay Jesus kung paano siya nire-recruit na para maging kanyang binhi o maging binhi ng Diablo. So, nalaman na natin yung buong kwento, naloko na si Jesus sa pamagitan ni Pedro. Ngayon, sa 4 verse 13. At ang matapos ng Diablo ang lahat ng pagtukso ay hiwalayan siya niya ng ilang panahon. Kailan binalikan ng Diablo si Jesus? Okay, totoo bang kay Pedro? Dito na po tayo sa Matthew 16:13, 23. Paglililaw na po binanggit ko kanina 4 verse 3 to 13. Pero binasa lang natin 4 verse 3 to 7, tapos binasa na natin 4 verse 13. Sa susunod na mga pagtalakay, babasahin natin ang buo po yun. Importante muna, makuha natin yung pinaka-overview at babalikan po natin yan sa mga susunod na recording. Kailan binalikan ng Diablo si Jesus? Dito na po tayo sa Matthew 16:21 to 23.
Mula ng panahong yaoy, nagpasimulang ipinakilala ni Jesus sa kanyang mga alagad na kinakailangan siya pumaroon sa Jerusalem at magbata ng maraming bagay sa matatanda at sa pangulong saserdote at sa mga eskriba at siya'y patayin at muling ibangon sa ikatlong araw. Alam na natin ito simula ng panahon na siya'y nagpanggap na anak ng Diyos dahil kay Pedro, nagtayo ng bahay sa sarili imbis na sa Diyos. Alam niya na napaparusahan siya o hampasin siya ng mga tao, kaya sinasabi niya na sa mga apostol niya. 22, at isinama siya ni Pedro at nagpasimulang siya'y pinaglikhaan na nagsasabi, Panginoon, malayo ito sa iyo. Kailanman ay hindi mangyayari ito sa iyo. Boss, hindi mangyayari sa iyo yan. Di ba sinabi ko anak ka ng Diyos? Yun ang ibig sabihin ni Pedro, ayon sa paliwanag ni Maestro. Ganun pa man, anong naganap? 23. Tatapat lumingon siya at sinabi kay Pedro, lumagay ka sa likuran ko, Satanas. Ikaw ay tisod sa akin sapagkat hindi mo pinag-iisip ang mga bagay ng Diyos, kundi ang mga bagay ng tao. Sa tagpong ito, nabisto na ni Jesus na si Pedro ang ginamit ni Satanas. Gaya nga ng paliwanag natin nung nakaraan, panahon ni Adan, ang ginamit ng dyablo para madaya si Adan ay yung asawa niya na si Eva. Sa panahon ni Jesus, walang asawa si Jesus, binata. Ang ginamit naman ng dyablo upang siya'y madaya ay ang kanyang alagad na si Pedro. Kaya lumagay ka sa likuran ko, Satanas, ikaw ay tisod sa akin, sabi ni Jesus. Kasi nga, nadaya na siya, naloko na siya, hindi na siya makabalik pa. Balik tayo sa Revelation 12 verse 9. Revelation 12 verse 9, at inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na dyablo at Satanas. Dragon, ahas, panahon ni Adan at Eva. Dyablo, Satanas, panahon ni Jesus, nadaya siya sa pamamagitan ni Pedro. Ngayon, ito na. Ang dumadaya sa buong sanlibutan. Siya'y inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. Ngayon, itong problema. Dumadaya sa buong sanlibutan, nadaya buong mundo. At may mga anghel, ibig sabihin, dumami. Yung mga naging agent ni Satanas. Dati, si Eva, tapos si Pedro. Ngayon, ang dami na. Bakit? Alamin natin. Tandaan natin, gaya ng sinabi natin nung nakaraan na paliwanag ni Maestro, ang nangako ng kapangyarihan at kwalhatian sa buong mundo kay Jesus. Kasi wala tayong mababasa na ang Diyos nangako ng kapahamalaan, kwalhatian o kapangyarihan. Ang pangako lang ng Panginoon kay Jesus, tatawagin lang siyang anak at ang kanyang kaharian sa Israel magpakailanman, magiging hari sa Israel, gaya ng kanyang mga ninuno na si David at Solomon. Walang sinabing buong mundo. Ang dyablo lang ang nangako kay Jesus ng kapamalaan sa buong mundo at kwalhatian. Nagkaroon si Jesus ng kapamalaan at kwalhatian sa buong mundo. Buong mundo, kinikilala, sinasamba siya. Ibig sabihin, natanggap. Ngayon, nung namatay si Jesus, paano yung panuloko ni Satanas? Meron bang tumuloy? Itanong natin kay Jesus. Lucas 9 verse 1 to 2. At malalaman na natin dito ano ang ginamit na pandaraya ni Satanas. Bakit tayo nadaya? 9 verse 1 to 2. At tinipon niya 12 at binigyan sila ng kapangyarihan at kapamalaan sa lahat ng mga demonyo at upang magpagaling ng mga sakit. Nangangahulugan yung power na binigay ng dyablo sa kanya, pinasa niya sa kanyang mga apostol. Ano ang sistema ng pandaraya ngayon? Kapamalaan sa lahat ng mga demonyo at upang magpagaling ng mga sakit. Kapamalaan sa lahat ng demonyo kasi nga kung si Jesus ang kapangyarihan niya galing sa dyablo, kanino yung kanyang kapangyarihan? Over sa mga demonyo. At ito pa, magpagaling ng mga sakit kasi nga wala namang inutos ang Panginoon Diyos kay Jesus pagaling ng sakit. Ngayon, ano pa ang isang tanda? 9 verse 2. At sila ay sinugo niya upang ipangaral ang kaharian ng Diyos at magpagaling ng mga may sakit. Nangangahulugan, ang pandaraya na ginamit ng dyablo sa panahon natin, iaaral kingdom of God, God na hindi kilala, at pagpapagaling ng mga may sakit. Sino ang nangangaral ngayon tungkol sa kingdom of God at nagpapagaling ng mga may sakit? Di ba reliyon? Nangangahulugan ang anghel ng dyablo na ngayon ay mabibisto na kasama siya ay itong mga reliyon. Bakit? Kasi nangaral sila tungkol sa kingdom of God
at nagpapagaling ng mga may sakit. Malinaw na. Kasi ganito ho, liwanagin natin. Yung pagpapagaling ng may sakit, sa Diyos, walang miracle healing. Natural yan. Anong katunayan? O punta tayo sa Isaiah 38. 38 verses 1 to 5. Tapos, pasok tayo sa 38:21. Nang mga araw na yaon ay may sakit na ikamamatay si Ezekias at si Isaias na propeta na anak ni Amos ay naparoon sa kanya at nagsabi sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon, ayusin mo ang iyong sambahayan sapagkat ikaw ay mamamatay at hindi mabubuhay. Na magkagayo ipinihit ni Ezekias ang kanyang mukha sa Panginoon at nanalangin sa Panginoon. Kasi nga, may ano na siya, may taning na buhay niya. At nagsabi, idinadalangin ko sa iyo, O Panginoon, na ako ay iyong alalahanin kung paano ako ay lumakad sa harap mo sa katotohanan at may dalisay na puso at gumawa ng mabuti sa paningin. At si Ezekias ay umiyak ng hindi kawasa. Verse 4, nang kagay dumating ang salita ng Panginoon kay Isaias na nagsasabi, ikaw ay yumaon at sabihin mo kay Ezekias, ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ni David, na iyong mga magulang, aking dininig ng ang iyong panalangin at aking nakita ang iyong mga luha. Narito, aking idinaragdag sa iyong mga kaarawan ang 15 taon, pinahaba pa ang buhay niya. Yan ba by magic? Basahin natin sa 38:21. At sinabi nga ni Isaias, magsikuha sila ng isang binilong igos at ilagay na pinakatapal sa bukol at siya'y gagaling. Nangangulugan ang ginamit para gumaling si Ezekias. Herbal medicine. Okay. Ibig sabihin, siyensya, hindi milagro. Kaya pag binasa natin dito sa Ezekiel 47 verse 12, at sa pangpang ng ilog at sa tabi niyaon, sa dakong ito at sa dakong yaon, tutubo ang sari-saring punong kahoy na pinakapagkain, na ang daon ay hindi matutuyo, ni magkukulang man ang bunga niyaon, at magbubunga ng bago buwan-ban, sapagkat ang tubig niyaon ay lumalabas sa santuario, at ang bunga niyaon ay magiging pagkain, at ang dahon niyaon ay pangpagaling. Nangahulugan, siyensya, herbal medicine. Nilinaw dito na yung pagpapagaling pala ng Diyos, hindi pala faith healing. Yan pala yung sa Diablo. Yun yung pinaka-effective na pandaraya na ginamit ng Diablo. Kasi, pag gumaling ka sa sakit, yan, hindi mo na yan makokontra. Akala mo na sa Diyos yan. Kaya, yan ang ginamit ng Diablo sa panahon natin kung bakit nakakapandaraya siya. Buong mundo, faith healing, ano pa, aral ng Kingdom of God, God na hindi kilala, at pagpapagaling ng mga sakit. Kaninong pangalan? In the name of Jesus. Sino ba si Jesus? Yung taong sumamba sa Diablo. Ngayon po, pahinga muna tayo at tatalakayin na natin ngayon yung pangalan ng Diyos pagkatapos ng ating break.